Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook Reel posted by Ka Senior. Pahayag ito ng isang abogado, Attorney JB Bautista, na sabi niya, kung si Sara ang maging presidente, kawawa ang bansang Pilipinas. Okay, tinignan ko ang background ng abogadong ito. Dati siyang kongresista, 2001 to 2004. Party list representative ng Sanlakas. At the same time, member din siya ng Bayan, yung makakaliwang grupo. Kahit sinong tao buburahin sa harap ng taong bayan, sasabihin, ipapapatay na to, ipapapatay na yun. Pagkaginanap ang ulo natin, anong nangyari na sa ating bansa? Ako matagal na ako din sa bundong sa lupang malatag na lupa nito. Hanggang masyadong mabigat yung nangyaring skandalo na to. Pero hindi dapat, yung skandalo, hindi dapat natin tignan na ito ay pamamaraan upang ilagay mo yung isang mas masamang gobyerno sa gobyerno ating kinaharap. Sa tingin ko, yung ipinapakita so far ng ating pangalawang Pangulo ng masasamang ugali na kasama na rin dyan yung pagtarambong, yung hindi maipaliwanag na taang milyon na nawawala sa kanyang confidential funds. Palagay ko, yan isang mensahe na sa atin, bilang mga matitinong Pilipino. Hindi dapat natin angkilikin ang ganitong klaseng buhay. Ayaw ko ng Pangulo na kapilanganan kumagmura. Yun. Ano, nagmumura daw. Oh, si Tatay Digong, mas grabe pa ang mura nun. Kaya lang, siya yung umalis pagkapangulo na may pinakamataas na trust and approval rating, 80%. Mas mabuti na lang yung nagmumura na may malasakit sa taong bayan kaysa yung ang bait-bait naman. Ito ngayon, sobrang bait. Kaya lang, bilyones, trilyones ang nakukurakot sa pundo ng taong bayan. Oh, nagmumura daw. Ano pa? Nawawalang mga pundo sa kanyang confidential funds. Hoy! Ang COA lang ang tanging makapagsasabi na nadispalko ni BP Sara ang kanyang confidential funds. Tanong, ano ang audit observation ng COA for 3 straight years? Yung pinakamataas, unqualified opinion. Tapos sabi nyo nawawala. Confidential funds yan eh. Inaano nyo ang Mary Grace Piatos na ako, nakahawak ako, nung nasa serbisyo pa ko ng ganyang mga pundo, hindi namin talaga inilalagay ang tunay na pangalan ng mga assets namin dahil delikado ang buhay nila. Ibang pundo yung confidential funds. Oh. Kaya makinig kayo kay Congressman Edgar Erese. Sabi niya, talagang ganyan ang nangyayari sa confidential funds. Hindi inilalagay ang tunay na pangalan. Makinig kayo kay former COA Commissioner Rowena Guanzon. Sabi lang niya, hindi talaga inilalagay ang tunay na pangalan. Si Senator Miguel Zubiri, ganun din ang sabi niya. Oh, kawawa ang bansang Pilipinas, baka kayo ang kawawa, ang makakaliwa. Dahil pupulbusin kayo ng mga Duterte. Oh. Sinimulan ni Tatay Digong. NTF-ELCAC, napaka-epektibo. And in fairness, sa administrasyong ito, itinutuloy nila ng maigi ang NTF-ELCAC na sinimulan ni Tatay Digong. Kaya halos wala ng puwersa ng makakaliwa sa kabundukan. Yung armadong NPA nila, mahina na. Ang meron na lang dyan sa mga syudad, dyan sa Kongreso, yung Makabayan Block, mga ano pang mga party list yan, nandyan na lang sila. But sa kanayunan, wala na. Hindi na sila nakakapanggulo
Hindi katulad noon, from time to time, mamaya may sinunog na makinarya, sakyanan, yung mga multinational company, yung mga negosyante, hinihingan ng revolutionary tax. Ngayon, wala na. Kailan ba yun? Nag-retire ako, 2015. And then, kinuha akong security consultant ng isang multinational company. Bakit? Hinihingan sila ng NPA. 30 million pesos per year ang hinihingi sa kumpanyang ito. Kaya kinuha nila akong security consultant. Sabi ko, huwag tayong magbigay. Yung ibigay nyo sa NPA, ibigay na lang sa army, sa uniform personnel. O, ganun ang ginawa namin. That was before. Pag upo ni Tatay Digong, wala na. Bungkag lapinig sila. Nabalian sila ng spinal column. Ayun na. Ngayon, nung nag-mayor si Inday Sara sa Davao, sabi niya, I want an insurgency-free Davao City. Nangyari. Tahimik ng Davao City ngayon. Tatay Digong, tapusin natin, pulbusin na natin ang local communist armed conflict. Malapit na. Kaya takot na takot ito, member ito ng bayan. Member ng FLAG, Free Legal Assistance Group, mga ganun. Kaya takot na takot sila. Sila yung gustong-gustong ma-impeach si VP Sara. Kaya February 6, asahan natin yung Makabayan Black, yung Akbayan, yung mga makakaliwang grupo yan. Sigurado isasampa nila ang impeachment case laban kay VP Sara. Kaya lang ang tanong, uusad ba yan? Ang mga kongresista nagsabi na mahirap na. Iba na ang dynamics ngayon. Dahil kitang-kita yung popularidad ni VP Sara. Sa mga survey, siya palagi ang nangunguna. Samantalang si President Marcos Jr. negative na. Tapos malapit ng 2028. Sino pang mga kongresista na ilagay sa panganib ang kanyang re-election sa 2028? Babanggain niya ang isang pinakamalakas na kandidatong presidente? Ganon din sa mga senador. Kaya, sorry na lang. Talagang VP Sara ang susunod na presidente ng Pilipinas at humanda kayo, kayong mga makakaliwa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. So, ano niya ang balay. Sandig na niya ang hero. So, muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. Muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So, mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So, karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyud. Mauna ni ang ilang kahintang nila. Ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero, lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang dool silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Ako para nga kuan niptan ang kuan Mm. kanang tulo. May mga eskwela nga kuan. Isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bukti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade mid 7 o mid 3. So insa dayto inyong panginabuhian? Kuan ra pa na. Kontraksyon ra ang
kuanay magtrabaho na dayon sa panimalay ang iyang asawa. Sulisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pampalit og bugas. Gakalisod pa gani magpalit og bugas. Oo. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin Oo. nga among gihatag sa karinggero. Salamat kaayo.